everyone for being here sa MediaCon ng Regal Studio Presents. I would like to congratulate Regal Entertainment for the 2nd anniversary of Regal Studio Presents. So we're going on our 3rd year. I think the success of the show is because it's a very family-oriented show, very wholesome, and it gives our artists, both from GMA Sparkle and Regal, an opportunity to showcase their talents. So I'd like to thank Regal Entertainment for being the producer of the show on GMA7. And I just like to say that Regal Entertainment is not just a valued business partner of GMA, but we consider them as our family. So we know that our relationship will only grow stronger in the years to come. So thank you, everyone. So, nung nagpa-pandemic pa lang, we were actually conceptualizing kung anong pwede namin gawin para sa mga artista na walang trabaho at sa mga taong hindi nakakapagtrabaho during the time. And natutuwa ako because 2 years na going through that we have already given some breaks already for some of the Sparkle talents and for some of the Regal talents. And this is all because you have supported it very, very well. And I hope that it's going to be longer, that we're going to be working with each other for Regal Studio Presents. Salamat po naman namin. Alam niyo naman di ako sanay sa mga ganyan. Pero ako ay natutuwa kasi pinagkatiwala sa amin ng GMA ang pag-produce nitong programang Regal Studio Presents na nakadalawang taon na papunta na po kami sa pangatlong taon. Tama ni Joey na nag-umpisa tong konsepto ng to nung pandemya na ang goal namin is makapag-develop ng mga new artists, hindi lang sa mga artista, pati sa mga writers, pati sa mga directors. At nagpapasalamat ako kay Annette Coson na pinagkatiwala niya sa amin ito. At hopefully na we'll do more shows together with them. At tuwang-tuwa po kami ang aming pamilya na talagang kapamilya na rin namin, kapuso na rin GMA. Matagal na rin po kaming partners noon sa pelikula at sa mga programa since Mother Studio Days, Little Shoppers. Kaya tuloy-tuloy na rin po. Salamat sa inyong suporta.
unang, kung kumbaga kayong opening salvo ng anniversary, no? And your episode was aired last Sunday. So, can you take us back lang, paano nyo binuo yung chemistry, especially this is your first team up? Tama ba? First team up. Lexi, ikaw na. Nagkahiyaan pa. Well, same as today. Nung nag-start din kami, medyo may hiyaan pa nung una. But then, dahil pareho naman kaming kalog din ni Yasser, nagkasundo din kami at some point during the taping. Tapos, basa-basa lang ng script, kwentuhan ng konti, hanggang sa nabuo na rin namin yung partnership namin slowly but surely. Also with the help of Direk Easy. Same with me din. Si Lexi naman, kahit first time namin magkatrabaho dito sa Regal, pero lagi na rin kaming kasama sa AOS. So, parang hindi na namin kailangan i-break yung ice. Nung dumating kami sa set, parang matagal na rin kami magkakilala. And si Lexi naman, lagi nag-reach out sa mga eksena. So, magaan lang, magandang lahat. Ano na, mas magaling ba or mas native? Kasi alam naman natin in real life, kayo ay medyo taken. So tapos nung huli niyo pang mga projects, you were with parang your special someone, diba? Like you, Lexi, yung huli mong soap, si Yasser yung huli niyang RSB. So ngayon medyo may nanibago and mahirap ba na, kasi nanggaling na kayo dun sa ang nakatrabaho niyo, yung special someone niyo. Hindi naman. Sanay naman akong napapartner talaga with the different leading men. Like my last Regal Studios before my episode with Yasser was also with Dustin. It was a different story also. So suki na rin po ako ng Regal Studios Presents. Maraming salamat po. But yeah, sanay na ako talaga ng iba't ibang mga partner ko. Babae man yan, lalaki, bakla, tomboy, butiki, baboy, di ba? Kahit ano, I'm okay, basta trabaho. Ganun din naman sa akin eh. Pagdating naman sa work, ako rin ilang beses na rin ako nagkaroon ng love team, sa Regal, sa GMA shows. Siguro, kailangan lang i-separate din yung personal life sa pagdating sa trabaho. Dito naman sa industriya natin, kailangan natin maging professional. Yun lang. In relation to your current relationship status, tsaka dun sa story nyo, no? How important is loyalty to you? Oo naman, sa loyalty is sa foundation ng isang relasyon, di ba? Pag wala yun, hindi naman din mag-work ang isang relationship. Sa akin, napakahalaga nun at isa yun sa mga kailangang buuhin. Ako kasi, with loyalty comes trust eh. Importante sa relationship ang tiwala. Lalo na sa industriya natin, di ba? Aminin na natin, marami dyang mga ahas, marami dyang mga plastic. Pero, nasa sa'yo na yun eh, if you trust your partner, like, kami kasi ni Gil, we're on the same industry, pareho kaming actors, so dapat naiintindihan namin yung isa't isa. And ako, I trust him, and the same way naman with him, he trusts me. So dahil dun sa tiwala na yun, meron kaming loyalty sa isa't isa. Alexi, painitin na natin, total ikaw naman ang humugot. Bakit may sarili ka bang experience when it comes to, ahasan, plastic, whatever? Madami yan, di ba? Sa industriya natin, di mawawala yan. Ate Rose, alam mo yan. Kaya, may relation. Pero, yun eh. Minsan kasi, alam natin dapat yung battles natin. We must choose our battles. So, maraming taong will drag you down, gustong agawin yung boyfriend mo, maraming ganon. Pero, pipiliin mo na lang kung kailan ka lalaban. Di ba? Kasi kung hindi naman worth it, ba't mo lalabanan, di ba? So may nagdagkangan. Okay, bago pa tumapunta sa Hosan, thank you so much. And congratulations po sa buong team ng Regal and Jimmy. Thank you, Jimmy. So, I would like to ask each team, ano ang title ng episode na ginawa nyo? What is the story all about? At kung kailangan ipalalabas para maisulat namin lahat yung mga data na yan. And how is it working with each other? Sila napalabas na sa don't have to answer. Let's start with Shane and Dustin. Ano yung title ng episode nyo? And what's the story all about? Yung title po is Mother, Mother, Where Are You? Mother, Where Are You? Kailan palalabas? We honestly don't know yet po, pero we're going to take po next
month, October pa po. So, it's about an influencer sa ibang bansa. So, gusto niya mag-content na hahanapin niya yung totoo niyang nanay. So, ikaw yung influencer? Yes po. So, along the way, ng paghahanap niya sa mami niya, nakilala niya si Kiko, which is si Dustin. So, si Dustin yung tutulong po sa akin para po mahanap ko po yung totoo kong nanay. And then, ayun po, ikot po yung story kung paano kung mahanap ko po ba talaga yung totoo kong nanay. Kasi sobrang dami-dami nagpapakilala sa akin na sila yung nanay ko. So, ayun po. So, hindi niyo pa natitape? Not yet po. Next month po. Okay. So, first time you together? Yes, first time namin together. What do you expect in the chain? Sir Mario, before I answer your question, just to say hi sa mga bosses natin and sa press natin, friends and family, hi. So, ayun, to answer your question, Sir Mario, ang expect ko sa amin ay fun siya, at the same time medyo may pagka-sad kasi nga yung model niya hinahanap niya since birth, hindi niya pa ata nakikita. And nandun ako para pasayahin si Shane kasi makikilala niya ako bilang basigulerong tao na sa journey ng paghahanap niya ay ayun, magkakabunggo kami. So ayun lang po. Sana there will be no teachers when we tape it. Next TV at saka si Althea. Yung sa kayo yung work before sa Prima Donnas, di ba? Yes po. So, anong story nyo and alam niyo na kung kailan pa lalabas? Hindi ba po? Actually, shoot pa lang po namin siya tomorrow. Okay. What's the title po ng The Poster Boy. Ha? The Poster Boy. Poster Boy. Ikaw yun. Opo. Yeah, so yan po ang story po ng The Poster Boy. It's a magical story po. So, very exciting siya kasi story siya about sa Gen Z and Millennials. So, nakaka-excite kasi as a Gen Z, syempre po ang dami yung nagbago. Diba? So, ako po ang tuturo sa kanya ng mga bago na ngayon, mga gadgets, ipapakilala ko sa kanya, and tutulungan ko rin siya. So, super fun po na itong story and very light lang. So, siya po ay nanggaling sa isang poster. Talagang ni-spoil ko na lahat, no? Pero ayun po, abangan po ninyo yung story ng The Poster Boy, kung ano po mangyayari sa amin dalawa kapag pumasok siya sa buhay ko. Dahil ako po ay taong bahay lamang at kung ano po yung magagawa niya sa buhay ko. Ayun po. Bakit nabuhay yung poster? Dahil po sa akin yun, dahil sa kakulit kakakalikal ko. So, ayun lang po muna yung masasabi ko. Ayoko po muna ikwento paano, bakit, ganun po. Okay, that's a dark thing. Tinatanong nila kung sino kayong dalawa, hindi ba nila kayo kalala. So, pakibanggit ang pangalan po ni and what's the episode? Ako po si Larkin Gastor. Hi everyone, I'm AZ Martinez. So, how do you spell AZ? A and Z, like Alpha Zebra. Oh, okay. AZ. Yes, Martinez. Martinez. Anak ka ni Albert? Pa? No. Tinatanong ko kung anak ka ni Albert. Ay, hindi po. I wish. Sige. So, what is your story, the title, and what is it all about? Actually, wala pa po kaming upcoming RSP. Oh. But then, the last RSP that we filmed was 2 months ago. The title is The Two Nerds. We were with Migs and Abdul, and then it was really fun. Ang story nun was like, si Migs at saka si Abdul were the two nerds, tas ito siya yung bully. Halata naman sa mukha. And then, ako yung parang yung sweet girl who Migs had a crush on. And si Larkin din, parang pinag-aagawan nila. And ayun, nakikita dun sa story niya na naging magkaibigan si AZ, si Abdul, saka si Migs. And of course, si Renz yung character ko, parang nag-revenge sila. So parang ano lang to, parang fun teen story. Parang gano'n. Napalabas na yan? Opo, napalabas na. Si Royce, anong episode mo? Ano po? Yung story po namin ay binanggit ang I Love You, Bin.
Bien, yung I love you Bien, B-I-E-N. So, pangalan yun nung character ko doon. Ako si Bien, and then yung partner ko si Lian Valentin. Directed by si Lian Valentin. Siya yung partner ko. Kakalbas na yun, di pa? This Sunday po, September 24. Yung story about sa buhay na mag-asawa, and then yung mga struggle, mga challenges na yung naharap nila. And then as we go all along the... Mag-asawa kayong Lian? Mag-asawa po dito. And then as we go along the story, makikita natin talaga yung talagang pinaka-problema nung kinakaharap ng mag-asawa, kung bakit sila napunta sa ganung sitwasyon. Who directed your episode? Direct Crisanto Aquino. One of the best Regal. So, next yung Mix, anong yung sa akin naman po is titled My Fake Family. Kasama ko po dito sila Miss Donna Cariaga and Jen Manica. Tapos may My Fake Family. My Fake Family. Tungkol po ito sa isang parang orphan siya, may sarili siyang bahay. Tapos he needed a fake family to enter a school sa scholarship sa ibang bansa. So ayun, it's a comedy po. Tapos I don't wanna spoil too much, pero mag-shoot pa lang po kami sa Friday. Who's directing it? Direct Easy Direct. Sino nga ulit yung mga kasama? Si Miss Donna Cariaga po and Jen Manica. So, comedy yan? Yes po. And last, si Carlo. Yung sa akin naman po is titled The Dream Band. Yung story po nito ay... The Dream Band? The Dream Band. Band. Ang pangarap na banda, The Dream Band. Okay. Yung story naman po nito is about passion versus reality. Yung isang artista na akala niya mapapakain sila ng passion, maiaangat yung pamilya niya ng passion, and then biglang darating na nag-grow na yung mga kasama niya, yung mga nasa paligid niya, tapos yung tatay niya lagi nag-work. So ayun, parang yung story na to umiikot sa isang artistang bulag sa passion na hindi niya maintindihan kung ano yung nasa paligid niya, kung sino yung mga nahihirapan niya dahil sa mga desisyon na ginagawa niya. Yes po, tapos na po. Directed by Easy Ferrer po. So, who are you with? Sino co-stars mo? Kasama ko po dito si Kuya John Fair and si Brianna Bunagan po na hindi po ngayon kasama ngayon kasi may mga prior commitments po. Yung anak ni Michael B. Yes po. Okay. Thank you very much, sir. Hope we got a lot of information from that. Thank you so much, Sir Mario. Ngayon, mas alam na natin ang mga upcoming episodes ng Chorus B. So, abangan natin lang. Hindi kayo mag-love team doon. Pero dito, paano nyo win-work out yung parang partnership ninyo? Kanina lang din po kasi kami nag-script reading. And I think parang hindi naman ako yata namin need na mag-work super. Kasi yung napagsamaan din namin ni Thea, so wala nung bata kami. Malalim na rin po. So I think may madali na rin siya para sa amin. Yes, totoo po yan. Sa workshops, kami po yung magkakasama. And then, before talaga ng mga kids pa kami, talagang nagbabanding kami. Now lang na nag-separate, parang hindi na kami masyado nagkakasama kasi ibang show siya, then ibang show ako. Pero this episode, I think, wala naman sigurong challenge. Wow! For Will, kasi di ba ngayon currently meron kang Unbreak My Heart. Yes, Will. Tapos, eto, kasama ka naman sa Legal Studio Presents. Sa palagay mo, parang yung pagtutuloy-tuloy ng mga projects mo, especially with GMA na to, masasabi mo parang this is your year. This is my year. Yes, I can say well, this is my year kasi sa loob po ng almost 10 years ko sa showbiz, parang dinream ko po ito simula nung nag-start po ako. And ngayon, unti-unti, hindi ko ba po masasabi na sobra. I mean, nakamit ko na yung gusto ko talaga. Pero unti-unti, marami na rin akong na-achieve. And thank you to GMA and also to Regal. And paano mo tinitig itong mga blessings na ito na dumadating sa'yo?
Tinatake ko po siya syempre as ano pa rin po eh, parang step pa rin po siya for me. Blessing din po. Yeah, blessing. I mean, inspiration ko din po siya para to do better pa sa mga ibang projects na gano'n. And for Althea, parang hindi naman ito yung first time, no? Kasi napanood na kita dun sa mga previous episodes ng Legal Studio Yes Presents. po, as a suki na rin po. Thank you po. So anong pakiramdam na parang gusto ka ng collaboration ng Legal and GMA? Super happy po and thankful din po, syempre, for the trust. And ayun nga po na nakakatuwa dahil iba't ibang character bawat episode po talaga. So nalalaro mo, hindi ka lang kontrabida, bida na laging umiiyak. Dito naman sa Riga, laging ako po yung nakukuha ko pong story, laging light, very fun, malayo po sa drama. So ayun po. And may pwede ka bang i-share sa amin na parang unique experience mo working with Regal? Ano, unique po? Unique experience working with Regal. Unique experience? Yun nga, dahil episode lang siya, syempre mabilis lang ang taping, and mga nakakasama kong artista, ayun po. So, iba't iba talaga, hindi lang like sa GMA, yung mga Regal artists, ayun po. Thank you and congratulations sa inyo. Thank you po. Kay Shane at saka kay Dustin. So, kasi parang repeater na kayo dito, no? Sa Regal Studio. Opo, suki na din po talaga ako. Thank you po. Ayun nga. So, anong nalaman nyo na uulit pala kayo? Ano yung naging reaction nyo? Saka, ano yung parang talaga nilulook forward nyo every time na gagawa kayo ng episode for Regal Studio? Well, actually, nung nalaman ko po na kasama po ulit ako sa, as in second anniversary pa ng Regal Studio, so makakasama po ako. So parang sabi ko, oh my gosh, it's such an honor po talaga. And sobrang happy po ako kasi every time na nag-taping po ako for Regal, super fun lang, light, and malayo din po sa mga drama series na ginagawa ko po. So I get to experience po yung mga characters ko na ibang malayo po sa iba ko pong drama series. So yun po, katulad po na sinabi ni Faye na nalalaro niyo po yung mga bawat characters na pinoportray niyo kasi iba-iba po siya every season. So ayun po. Yes. Ako naman, if you all know, dito ako nagsimula sa Regal Studio Presents. First project ko was with Derek Easy Ferrer. And every time na may inquiry ako dito sa RSP, sobrang thankful ako and pinaghahandaan ko talaga na mabuti. Same thing sa mga malalaking projects din. Kasi for me, same lang naman yung preparations na ginagawa eh. And dito, since maliit na episode, short lang na episode siya, mas marami kang ma-encounter na roles and characters dito. So for me, ito yung, kumbaga, kung walang RSP, hindi ko alam kailan or kung paano mag-start yung career ko. So dito talaga ako nagsimula sa Regal Studio. Okay. Follow up ko lang to sa kay Shane at saka kay Althea. Gusto ko lang sundutin yung hugot kanina ni Lexi. Kayong dalawa ba, meron din kayong mga personal na experience na ayun, towards your partner, kung may mga ganun din, na may mga nang-aahas, or kung ano man na naranasan nyo? Ay, dapat tanong muna ni Alan si Shane kung may jowa, pero ewan ko kung aamin tong si Shane. Wala. Pero ayun po, regarding po sa question, meron po kasi feeling ko hindi lang naman po sa buhay relationship na mo nararanasan yung betrayal, yung panloloko sa mga friends din. So, sa lahat ng bagay po, naranasan ko na po siya even sa career and everything. So, ayun po, masasabi ko pong masakit po talaga siya at sobrang nakaka-down and ayun po. So, career-wise, may nang-ahas na pala? Ano po? Career-wise, may nang-ahas na sa'yo? Meron. Hindi naman po maiiwasan talaga sa buhay yung mga ganun, yung mga betrayals po. So, tinanong ko na ako ni Jowa, sabi ko wala. Ha? Naahas
Naahas na daw yung jowa. Hindi ayaw talagang bitawan ni Alan. Naahas na daw ba jowa mo? Ay, kung naahas na po yung jowa ko. So far, wala naman po. Wala pa naman po akong experience about it. Okay. Siguro si Alan na magkatanong ng mga follow-up mamaya. Si Althea. Si Lexi nag-bring up neto, watch. To your last question po, kung may nangaahas, wala. Yun nga, important talaga ang loyalty and trust sa isang relationship, di ba? Ayun lang po masasabi ko. Ang bongga naman ni Prince. So, walang... Ay, wala. Ay, yun na. May mga, ilan na ba sa kanila dyan na pinasign na rin for Regal, magiging Regal baby? For your future films? I think yung adventure of mixing people who are not necessarily branded as love teams can be very exciting. Kasi ito masusukat din kung gaano sila kagaling at makikita mo rin yung chemistry ng isa't isa na hindi yung pinagtambal lamang ng studio. Kung minsan makakatsamba ka na, pinagsama mo yung dalawa na most unlikely yung pala ang ganda ng chemistry pagdating sa audience. And then, hindi natin kung kayo nang kayo magkasama, may sawa factor din, hindi ba? At saka, usually in a love team, agrabyadong lalaki. Okay? So you give the guy the benefit of finding a partner in a wider audience. Now, kung sino mga nag-sign up na, itanong natin sa Diyos ang Regal. Kaya nga, tapos, aside from that, Ms. Rosel, may ilang episodes ba sa Regal Studio na balak niyong gawing movie, palalakihin at gawin siyang isang film for Regal? Ito. Meron na. Meron naman. Actually, with regards to the love team din kasi, mahirap din kasi minsan na pareho yung makikita mo sila lagi na sila magkasama. So, nagiging predictable masyado ang story ang pagkain. Kaya mas nag-explore kami na magsama sila na hindi as a love team. At saka mas kasi hindi nata-typecast lagi ang role sa isang artista kung hindi love team. Tapos what we want our actors to be are going to be actors. Hindi lang sila mga... Kung titingnan mo, lahat sila nagsama-sama na sila. Nagkaroon si Yasser at saka si Lexi. Yasser and Althea, ang taas ng ratings niyan. Ibig sabihin ang kinakagat because of the story and the way they are acting. Hindi yung parang because there's a love team, there's may kilig-kilig and everything. Para bang we'd like to train our actors as actors. Parang yung sa mga Hollywood, di ba? Parang hindi naman uso masyado yung mga love team. Pero magagalit yung mga taga-sparkle sa akin. Pero never mind. Dito sa Regal Studio Presents, we create our own actors and we create different branding for them. And we train them to be actors, talagang actors, and because of the story. Okay ba, Joey? Tapos may isa-sign na ba, Sel, sa kanila for Regal Films, maging Regal Baby? May mga pinasign ka na? On the process pa. Kasi nag-usap pa kami ng aking boss, si Joey Abacan. The first vice president. The first vice president. Okay. Okay, thank you. Yes. Alam mo, nahasa ka doon, in fairness, at napalabas talaga yung pagiging actor mo pala. Magaling ka pala. Lalo na doon sa isang scene niyo ni Nikki Valdez last week. Cry kami doon sa scene yung dalawa. Na ang galing din. Ang dami mong natutunan sa mga, kumontra ka ni Roldan. Ang dami natutunan mo doon sa mga co-actors mo, especially din sa kabila, sa mga taga-ABS na mga co-actors mo. Ang dami mong natutunan sa kanila. Nasuportahan ka ng gusto din nila Nikki, lalo yung mga ka-eksena mo doon. So lalo na pag mga mabibigat na scenes na pinapagawa sa'yo. Nasusuportahan ka naman nila doon. Kumusta? At marami kang natutunan sa kanila? Opo, marami po akong natutunan sa kanila. Pero nung una po talaga, sobrang kinakabahan ako eh. Parang baguhan na artista nung pumasok ako sa Unbreak My Heart. Kasi nga,
bago sa akin yung mga nakasama ko, mga taga-kabila, and hindi ako familiar, hindi ko pa sila na-meet dati. Pero habang nag-run naman yung taping namin, nagiging komportable ako, and also tinutulungan nila ako sa mga gagawin ko. Hindi naman po lahat, pero kinaguide nila ako kung ano yung tama, kung ano yung mga alam din nila. And also sila, Direct Maggie, Palo, and Direct Darlie. Kinaguide din nila ako. And yun po, actually doon ko po talaga nailabas yung parang sarili ko na ano talaga. Yung mga tinatago mo, hindi mo siya nailabas talaga. Kumbaga marami po talaga akong natutunan talaga. Learning experiences. Okay, congrats. Okay, next kay Yasser naman. Yasser, napatunayan mo sa Itbulaga na okay ka rin pala sa hosting plus sa pagiging komedyante. Sobrang na-enjoy mo, kitang-kita na na-enjoy mo yung ginagawa mo doon. Yun ba sanang gusto mong mga, well, isang episode lang naman dito sa Regal Studio, di ba? Pero may mga naiisip ka rin ba na sana makakagawa ka ng project, ng isang project na may labas yung galing mo rin sa pagpapatawa, kahit sa hosting, yung mga balat mo minsan, kakaiba, at kahit yung mga co-host mo doon, natutuwa sa'yo. Sa akin naman dito, ano lang, at first siguro mahirap kasi yung side ko na yon sa sarili ko, very private din ako, sa family and friends din. Pero dun sa Bulaga, nung pumasok ako sa pamilya ng Itbulaga, tinanggap din nila ako, kaya ako rin siguro nalalabas yung ganong side ko dahil din sa mga kasama ko. Kasi ang hirap lalo sa yung pressure din sa Itbulaga and kung paano, anong may aambag mo sa grupo. Lalo sa live, hindi naman ako sanay mag-live, hindi rin ako nag-host, diba? Puro acting and singing lang. Tapos sumasayaw na rin tayo, kaya na-realize ko din, ang hirap talaga kumita ng pera. Pero yun naman yung gusto kong gawin eh. Sa totoo lang, dati pa lang, bata pa lang ako, siguro nag-aaral pa lang ako, gusto kong nagpa-participate, napapasaya ko yung mga klase ko, gano'n. And na-realize ko din na hanggang ngayon, gusto ko lang magpasaya talaga ng tao. And ito rin yung passion kong gawin. Parang komportable ka na lang talaga, parang nag-enjoy doon. Pero nakaka-receive ka pa ba ng bashing o may mga negative comments ka pa rin natatanggap dahil na part ka ng Itbulaga? Meron pa rin naman dito, pero sa akin, hindi na rin ako nagpapa-apekto sa mga ganong klase ng pambabash. Sa akin, trabaho lang, tuloy-tuloy at nakikita naman nila, maganda naman yung feedback, masaya na po. Okay, thank you. Next kay Shane naman. Shane, nakakatuwa talaga, laki-laki ng pinagbago mo from Starstruck. Kumusta ka na ngayon? Ang laki-laki na nang nagawa mo sa family mo. I understand, parang post mo yata, may bahay ka na, napatayo. Okay na kayo at pero hindi naman masasabi bang ikaw yung breadwinner sa family or parang tuloy-tuloy talaga yung pagsuporta mo sa kanila? Siyempre po, right now po, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-support ko sa kanila. Lalo na po, siyempre sa mga kapatid ko po na pinapaaral mo? Opo, na pinapaaral ko din po. And tinutulungan ko din po si mama sa financial. So, ayun po, grabe yung Starstruck days pag naalala ko. And I'm such, ayun po na parang sobrang kong thankful sa Starstruck kasi yun po talaga yung stepping stone ko po na kung bakit ako nandito ngayon. Oo, pero ikaw ba may plano ka rin na tapusin ang pag-aaral mo o sa mga kapatid mo na lang? Opo naman, kung magkakaroon po ako ng chance and time po para po ma-finish ko po yung schooling ko, gagawin ko po talaga kasi I really love, po studying and gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Anong course na gusto mo? Gusto ko po sana psychiatrist kung meron pa akong time. Pero if not po, journalism po siguro or anything po na like yung newscasting po. Thank you. Last na lang kay Mix ka, Father, no? Yes, Mix from a child actor, laki-laki din ang nabago mo ngayon. From a child actor to K-pop superstar. Parang K-drama na, parang Korean actor na yung dating mo talaga. Ano yung
gusto mo sanang magawang project? Siyempre ito, pang isang episode lang to sa Regal Studio, na mapakita muli yung galing mo sa pag-arte. Kasi napatunayan mo when you were, of course, a child actor, ay magaling ka naman talaga. Pero ang laki ng nabago sa'yo, iba ng itsura mo, ano sana gusto mo rin sanang magawa? Actually, marami naman po talaga akong gustong gawin, and kapag may opportunity naman po with Miss Rosette as a parang Regal baby, kapag sa meron naman po mga movies, and right now may ginagawa po kaming film, hindi ko pa pwede sabihin. Pero hindi siya shake, rattle, and the roll, no? Actually, yun po yun. Actually, yun po yun. Alam nyo na po pala. So, ayun po. Ako gusto ko po talaga matry na parang yung split personality disorder na role. Kasi ayun, never ko pa talaga nagagawa yun. And it's a challenge talaga na pag-aralan yung mga tics. Ayun, pero gusto ko rin, I enjoy doing action films din, lalong-lalo na drama. Ano sinasagot mo pag sinasabi sa'yo na, pet mo ba talaga mga Korean stars ang dating? Parang gano'n? BTS po. BTS po talaga. So, inaamin mo naman talaga. Opo. Okay. Thank you. Si Joey nga, pilit niya sa akin. Pero si Direk ang nagsabi dati kang tricycle driver. Yes po. Marami pa silang chinisnis tungkol sa pero bawal daw sabihin. Pero yan, syempre, ang bongga ng story ng buhay mo, parang Regal movie kung tutusin. Pero actually, hindi ko ang tatanungin ko yung kasama mo. Kasi, alam na namin may pang-Regal story siya. Kayo ba? Yung 10 ba? May pang-Regal story din ba kayo na pwedeng ipelikula gawin ni Direk Joey at i-produce ni Miss Rosette at i-co-produce na Joey Abacan? Sorry, Oscar. Okay lang. Hindi ka kasama sa tanong. Yan, yung 10 na lang.